Kabanata 5701. Malumanay na tumanggo si Talvolay bilang tugon. Pagkatapos ng maikling palitan ng mga salita, umalis na si James. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa madilim na kawalan. Inilabas niya ang kanyang zen at naramdaman ang madilim na mundo. Patuloy na nararamdaman ni James ang kanyang kapaligiran sa labas kapag isinama niya ang kanyang divine soul sa mga inscription na nakakalat sa dark world. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon siya ng mahusay na pag-unawa sa madilim na mundo. Marami siyang alam na hindi alam ng iba. Mag-ingat ka kay Thea. Isang alaala ang muling nanambalik sa isipan ni James. Habang si James ay nasa loob ng isang lihim na kaharian, nakatagpo niya si Lady Tahila ng Endless Plain. Sa dulo ng lihim na kaharian, binalaan siya ni Lady Tahila tungkol sa ilang bagay. Gayunpaman, hindi sila pinag-isipan ni James at piniling kalimutan dahil magkamag-anak sila ni Thea. Noon, hindi niya maintindihan kung bakit bibigyan siya ni Lady Tahila ng ganoong babala. Kamakailan lang ay naiintindihan niya ito. Dahan-daang bumalik ang zen ni James mula sa dilim. Pagkatapos, nag-teleport siya sa isang lugar sa labas ng prison world. Isang malakas na porma sayon ang nakapalibot sa prison world. Ginawa ito mula sa mga primitive na inscription ng natitirang primeval sa dark world. Ang tanging paraan upang masira ang porma sayon ay upang makabisado ang mga primitive na inscription ng bawat lahi, na nakamit na ni James habang nasa Anserlo's world. Medyo madali para sa kanya na basagin ang porma sayon. Tumayo si James sa harapan ng formation at ikanaway ang kamay. Hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa kanyang palad at lumubog sa porma sayon. Ang mga inscription sa pagbuo ay agad na binago at natunaw. Sinira ni James ang formation sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, tumungo siya sa pangunahing bulwagan ng Eminence Academy. Matapos maramdaman ang pagkasira ng porma sayon, agad na nagtipon ang mga powerhouse sa loob ng pangunahing bulwagan ng Eminence Academy. Umupo si Gustav sa pinakamataas na upuan, nakipagpulong sa kanyang mga subordinate. James. Nagulat si Gustav nang makita si James. Tumango si James at sinabing, nasira ko na ang formation. Ang lahat ng nasa prison world ay napalaya na at maaaring bumalik sa dark world. By the way, nasaan si Thea? Noong huling dumating si James sa prison world, nanatili si Thea sa Eminence Academy. Mababa ang cultivation rank ni James noon, at hindi niya ito mailabas. Bukod dito, nagpumilit pa si Thea na manatili sa likuran para magtanim. Sumagot si Gustav, umuurong siya sa likod ng bundok. Sige. Bahagyang tumango si James, saka nawala sa hall. Sa sumunod na sandali, nasa likod na siya ng bundok. Isang babaeng nakaitim na damit ang makikitang nakaupo sa isang itim na bato. Napapaligiran ang kanyang katawan ng madilim na aura, na unti-unting lumubog sa kanyang katawan. Bukod pa rito, ilang mahiwagang inscription ang nagpapalipat-lipat sa kanya. Kabisado na ni James ang lahat ng primitive na inscription sa dark world. Gayunpaman, ang mga inscription sa paligid ni Thea ay hindi pamilyar sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot. Dati medyo mababa ang cultivation rank ni Thea. Gayunpaman, napakalakas na ngayon ng kanyang aura. Naabot na niya ang tuktok ng quasi-bliss rank at malapit na siyang makapasok sa transcendental bliss rank. Ang lakas ng aura ni Thea. Sa sandaling iyon, naabot na niya ang quasi-bliss rank's consummation, at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng ilang mga inscription na kahit si James ay hindi pa nakita noon. Tila malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang paglilinang. Thea, tawag ni James sa kanya, naputol ang kanyang paglilinang. Nang marinig ang boses ni James, agad na itinigil ni Thea ang proseso ng kanyang cultivation at muling sinanay ang kanyang aura. Nagkalat din ang mga inscription sa kanyang katawan. Tumayo siya at lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. James, nandito ka na rin sa wakas. Oo, tumango si James at naglakad. Tapos, nakangiti niyang sabi, ang tagal na kitang hindi nakikita, at nag-improve ka na. Nasa quasi-bliss rank ka na. Sana hindi kita inistorbo, syempre hindi. Isang magandang ngiti ang ipinakita ni Thea. Sabi ni James, pagdating ko, may nakita akong itim na aura na nakapalibot sa katawan mo.
Medyo nakakatakot. Paliwanag ni Thea, sa mga taon na ito, sumisipsip ako ng dark power para linangin. Bagamat hindi kapani-paniwalang mabilis ang pagbuti ko, masyado akong naabsorb ng dark power. Dahil dito, nahawa ako ng aura ng kadiliman. Kapag nag-cultivate ako, normal lang na may itim na ambon na bumabalot sa katawan ko. Ngumiti si James at sinabi, kung gayon, anong uri ng mga inscription ang nilinang mo? Pagdating ko, nakakita ako ng mga hindi pamilyar na inscription sa paligid mo. Sagot ni Thea, yung hindi rin ako masyadong sigurado. Pagkatapos kong maabsorb ang maraming dark power, ang mga enerhiyang ito ay natipon sa loob ng aking katawan at nabuo sa mga misteryosong inscription. Kapag nilinang ko ang mga inscripsyong ito, pakiramdam ko ang aking katawan ay kaysa ng kadiliman. Ganoon ba? Kumunot ang noo ni James. Oo, tumango si Thea. Hindi na nagpatuloy si James. Tumayo siya sa pwesto at ini-scan ang prison world gamit ang kanyang Zen. Hindi nagtagal, nakita niya ang mga powerhouse na nabuklod. Nagpatawag siya ng ilang inscription at ikinalat ang mga ito. Ang mga inscription ay nakakalat sa buong himpapawid at kalaunan ay dumating kung saan ang mga powerhouse ay selyado. Ang mga pormasyong nakakulong sa kanila ay agad na nasira, pinakawalan ng mga nakakulong na powerhouse. Kumunot ang noo ni Thea at sinabing, ang dami mo lang pinakawalan na powerhouses. Hindi ka ba nag-aalala na may mangyayari na namang insidente? Nakangiting sabi ni James, nakapasok na ako sa Transcendental Bliss rank. Kahit na ilabas ko sila, hindi sila makakagawa ng malaking pinsala. At saka, nariyan ka para tulungan ako. Nasa Quasi Bliss ranks consummation ka na. Sa iyong talento, ang pagpasok sa Transcendental Bliss rank ay isang piraso ng cake. Sigurado akong makakapasok ka sa Transcendental Bliss rank kung gusto mo. Kung hindi ko sila kayang harapin, sigurado akong kakayanin mo, syempre. Matagumpay nang umiti si Thea at sinabing, mayroon akong tenebrous body at kaya kong sumipsip ng lahat ng uri ng kapangyarihan upang mapabuti ang aking cultivation rank. Kung hindi mo ako inistorbo, nakapasok na ako sa Transcendental Bliss rank. Dati medyo mababa ang cultivation rank ni Thea. Bagamat gusto niyang tulungan si James, wala siyang lakas. Ngayong naabot na niya ang Quasi Bliss ranks consummation at malapit na siyang pumasok sa Transcendental Bliss rank, masaya siyang makapagbigay ng tulong kay James. Pinaplano kong pagsamahin ang prison world sa bagong mundo para reformahin ang Anserlo's world. Ano? Natigilan si Thea. Matagal na siyang nasa prison world at hindi niya alam na ang hindi mabilang na mga eroplano ay pinagsama na. Matiyag ang ipinaliwanag ni James ang lahat ng nangyari, kabilang ang kung paano niya hinabol si Xavion sa panahon ng Anserlos at kung paano niya sinira ang mundo ng Anserlos. Sinira namin ni Xavion ang Anserlos world. Namatay ako pagkatapos ng pagbagsak ng Anserlos world. Kung ano ang sumunod na nangyari, wala akong ideya. Hindi ko man lang nalaman ang katotohanan tungkol sa Halcyon Road. Misteryo pa rin kung bakit kakaunti ang naitala tungkol sa Anserlo's world. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng sakit na ekspresyon, at tumulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. May napansin si James na kakaiba sa kanya at nagtanong, anong problema? Umiling si Thea at pinunasan ang pawis sa noo. Then, she replied, hindi ko alam. Bigla akong nakaramdam ng hindi komportable. Tumingin sa kanya si James at napaisip. Ano ang nasa isip mo? Naputol ang pag-iisip ni Thea. Umiling si James at sinabing, wala lang. James. Biglang may tumawag sa akin. Lumingon si James sa pinanggalingan ng tunog at nakita ang isang matandang monghe. Isang hakbang pasulong ang monghe at agad na humarap kay James. Zeno, bati ni James sa kanya. Nasira mo ba ang pagbuo ng prison world? Oo. May problema ba? Tanong ni James. Nag-thumbs up si Zeno at sinabing, great job. Dahil binuksan mo ang Porma Sion, nangangahulugan ito na pinagkadalubhasaan mo ang mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi ng Dark World. Oo, tumango si James at sinabi, pinaplano kong pagsamahin ang prison world sa bagong eroplano sa labas upang reformahin ang Anserlo's world. Magtipon. Sigaw ni James.
Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at pilit na inilipat ang prison world. Ang prison world ay nagsimulang lumipat sa kadiliman at sumugod patungo sa endless plane. Ang mga hindi pa nakakaalis sa prison world ay mararamdaman ito ng mabilis na pagsulong. Nararamdaman ng powerhouses of the dark world na ang silang formation sa paligid ng prison world ay naalis na, at bigla silang ginalaw. Ano sa lupa ang nangyayari? Bakit nawala ang formation sa paligid ng prison world? Ang madilim na mundo ay sa wakas ay nagpasimula ng kapayapaan. Pagkatapos na mailabas ang mga powerhouse sa loob ng prison world, sila ay magwawasak. Ang iba't ibang lahi ng dark world ay nag-alala at binigyang pansin ang prison world. Kinokontrol ni James ang prison world patungo sa endless plane. Pagkatapos, nag-teleport siya sa Mount Bane. Nakatayo siya sa tuktok ng Mount Bane. Sa sandaling iyon, mayroon ng isang babae na nagsasaka sa ibabaw ng bundok. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda at nakasuot ng pink na damit. Ang kanyang paglilinang ay nasa petit celestial rank lamang. James. Nang makita ng babae si James, tumayo ito para salubungin ito. Tumingin si James sa kanya at naalala ang ilang alaala. Anong ginagawa mo dito, Maxine? Tanong ni James. Tumingin sa kanya si Maxine at malambing na sumagot, nagtatanim na ako rito. Sabi ni James, you can continue. Hindi kita iistorbohin. Nandito ako para pagsamahin ang prison world sa aming kasalukuyang eroplano. Kaagad pagkatapos, tumalon siya sa hangin at nag-hover sa itaas ng bundok. Hinimok ni James ang kanyang lakas, at hindi mabilang na mga inscription ang lumabas sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang prison world ay malapit na sa bagong eroplano. Di nagtagal, ang dalawa ay nakipag-ugnayan, at ang kanilang mga hangganan ay nagsimulang gumuho. Sinimulan ni James na pagsamahin ang Mount Bane ng human race sa bagong eroplano at prison world. Kapag naisama na, ito ay magiging katumbas ng mundo sa ancestral site. Dati, mahirap para sa kanila na pagsamahin ang mga eroplano sa nakaraan dahil kailangan niyang tiisin ang malakas na presyon mula sa langit at lupa. Ngayon, relaxed na siya. Sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, madali niyang malabanan ang pressure. Ang prison world at ang bagong eroplano ay unti-unting nagsanib. Boom! Matapos ang dalawa ay ganap na pinagsama, ang prison world ay tumigil sa pag-iral. Isang dagandong na tunog ang kumalat sa buong bagong eroplano, at maraming bagong lugar ang nabuo. Ang Mount Bane ay nagbago rin, at ang mga bagong espiritual na bundok ay lumitaw mula sa lupa. Muling lumitaw ang Unsurlosel ng lahi ng tao. Si Maxine, na nagtatanim sa tuktok ng Mount Bane, ay nakinabang din ng husto sa pagsasanib. Nagkataon lang na sumulpat ang mga Unsurlos ng human race sa lugar kung nasaan si Maxine. Kaya naman, maswerte siyang pinagpala ng langit at lupa. Ang kanyang cultivation rank at aura ay mabilis na bumuti. Samantala, nabiyayaan din ang mga miyembro ng human race's heavenly court dahil ito ay matatagpuan sa loob ng ancestral site. Ito ay isang tagumpay. Na-restore ko na ang ancestral site. Tumayo si James sa kawalan at inilabas ang kanyang divine sense para i-scan ang mundo. Naramdaman niya ang kapangyarihang katulad noong naglakbay siya sa Unsurlos world. Matapos maibalik ang Unsurlos world, lumitaw muli ang marami sa mga ancestral site ng pangunahing lahi na nawala mula sa dark world. Hindi mabilang na mga espiritual na bundok at mahiwagang lupain ang lumitaw sa buong Unsurlos world. Ang Unsurlos world ay naibalik na. Ito ay naibalik na. Ang mga powerhouse sa loob ng dark world ay nasa sabik pagkatapos na maramdaman ang mga ancestral site ng kanilang lahi. Si James naman ay walang natanggap na blessings. Sa kasamaang palad para sa kanya, walang mga boon o kayamanan sa loob ng Unsurlos world ang makakapagpabuti sa kanyang cultivation rank. Kailangan niyang dahan-daw ang linangin at unawain ang transcendental bliss rank at ang 7 emosyon. Swoosh! Bumungad sa kanya si Thea. Gaya ng dati, maganda siya at nakasuot ng itim na damit. Ngumiti siya ng gusto at sinabing, "Congratulations! Nasira ko ang Unsurlos world noon. Ngayong naibalik ko na ito, dapat ma-neutralize ang karma na naakit ko." Bumantong hininga si James, saka sinabing, "Punta tayo sa Mevraes."
Ang iyong ama ay nasa loob pa rin ng aking inscription world. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni James ang kamay ni Thea at umalis patungo sa teritoryo ng Mevraes. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Muli, si James ay dumaan sa pormasayon ng napakadali at pumasok sa espiritual na bundok ng Mevraes. Naghihintay pa rin si Talvolay sa loob ng inscription world ni James, na maaaring maputol ang koneksyon sa labas ng mundo, pansamantalang humaharang sa puwersang sumusubok na lamunin si Talvolay. Nandito ka rin, Thea. Napangiti si Talvolay matapos makita si Thea. Pare, bati sa kanya pabalik ni Thea. Bahagyang tumango si Talvolay, pagkatapos ay bumaling kay James at nagtanong, nabanggit mo na kailangan mong i-verify ang isang bagay. Ano iyon? Hindi nagpaliwanag si James. Sa halip, sinabi niya, ikakalat ko ang mga inscription at tutulungan kang labanan ang panggigipit mula sa madilim na mundo. Kailangan mong subukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Sige, tumango si Talvolay. Ipinakalat ni James ang mga inscription. Naramdaman agad ni Talvolay ang pressure ng Dark World at bumagsak sa lupa. Nagpumiglas siya sa pag-upo at saka pinakilos ang kanyang lakas para labanan ang puwersa. Sa sandaling iyon, kumilos si James. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag sa paligid ng Talvolay. Matapos gawin iyon, naramdaman din ni James ang isang nakakatakot na puwersa na dumudurog sa kanya. Kahit na siya ay makapangyarihan, nahirapan siyang labanan. Sumigaw si James, break. Samantala, ginamit ni Talvolay ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang aura ay nasa pinakamabisang estado nito. Matagal na siyang nakapasok sa quasi-bliss ranks consummation. Theoretically, dapat siyang pumasok sa transcendental bliss rank. Gayunpaman, pumasok siya sa ritual rank sa halip. Sa kasamaang palad, napakaraming biyaya at pagpapala ang kanyang natamo sa buong buhay niya. Kaya naman, siya ang napiling pumasok sa ritual rank. Kung wala ang pagsupil sa madilim na mundo, medyo madali para sa kanya na makapasok sa Transcendental Bliss rank. Inilabas ni Talvolay ang lahat ng kanyang lakas at hindi nagtagal ay naramdaman niya ang hadlang sa kaharian. Ang kanyang mga kapangyarihan ay natipon upang bumuo ng isang matalim na talim at tumagos sa kanyang utak. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng breakthrough si Talvolay at nakapasok sa Transcendental Bliss rank. Sa kabutihang palad, ang buong proseso ay natugunan ng walang aksidente. Matapos magtagumpay si Talvolay, nawala ang pressure mula sa Dark World. Tumingin siya kay Thea nang may pagdududa at dispersed ang protective shield. So, ito ba ang kapangyarihan ng Transcendental Bliss rank? Naramdaman ni Talvolay ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan at natuwa siya, napakalakas nito. Nagulat si James sa matagumpay na tagumpay ni Talvolay sa Transcendental Bliss rank. Inaasahan niyang may aksidenteng nangyari. Gayunpaman, maayos ang lahat, at nakapasok siya sa Transcendental Bliss rank ng madali. Anong mali? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kumunot ang noo ni Thea. Wala lang. Hindi naman nagtanong si James. Dahil ang aking ama ay nakapasok na sa Transcendental Bliss rank, babalik ako sa Heavenly Court. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang mga bata. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si Thea sa lugar. Anong problema? Pagkaalis ni Thea, nagtanong si Talvolay, I can tell something is wrong. Kinawayan ni James ang kamay at nagpatawag ng upuan. Umupo siya, kinamot ang kanyang noo, at nagtanong, wala ka bang nararamdamang abnormal? Hindi. Anong abnormal? Tanong ni Talvolay. Hinabol ko si Xavion at nakarating sa Anserlo's era. Noon, isinakripisyo ko ang sarili ko para sa Dark World. Before that, pumasok talaga ako sa ritual rank. Isang powerhouse mula sa Anserlo's era ang lumapit sa akin at nagbahagi ng ilang bagay. Ipinaliwanag ni James ang ritual rank at ang pagkakaroon ng Xyl kay Talvolay. Para gumaling si Talvolay, kailangan niyang mangolekta ng enerhiya mula sa Dark World. Ang ritual rank ay isang napaka-espesyal na pag-iral na kailangan para ibalik ang Dark World. Gayunpaman, sinipsip ni Xyl ang enerhiya mula sa Dark World para makabawi. Kaya, ang enerhiya mula sa mga namamatay sa ritual rank ay hinigup niya.
Sumimangot si Talvalay at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Sabi ni James, sa panahong ito, ikaw ang unang nakapasok sa Transcendental Bliss rank. Matapos mawala ang Halcyon Road, nabalitaan na ang isang tao ay kailangang pumasok sa Halcyon Road upang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Bahagyang nalito si Talvalay at hindi maintindihan kung ano ang iminumungkahi ni James. Malungkot na sinabi ni James, may tenebrous body si Thea, na nakatala sa mga sinaunang aklat. Ang kanyang katawan ay maaaring sumipsap ng lahat ng uri ng enerhiya mula sa madilim na mundo. Nahuli ni Talvalay ang mga salita ni James at nagtanong, so sinasabi mo na si Thea si Ziel? Natahimik si James, hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Bagamat siya ay may isang magaspang na hula, walang katibayan upang patunayan ito. Aalis muna ako, palm ni James, saka umalis. Matapos iwanan ang Mevreyes, diretso siyang bumalik sa Anserlo's world na matagumpay niyang pinagsama. Tahimik na bumalik si James sa Anserlo's World's Elysium Hall. Pagkatapos, nagpakita siya sa likod ng isang bundok at natagpuan ang isang lalaking naglilinang sa isang lotus na posisyon. May malakas na aura si Cairo na lumalabas sa kanyang katawan. Nang maramdaman si James, mabilis siyang tumigil sa paglilinang at tumayo. James! Ma'am! Tumango si James at tumingin sa kanya. Si Cairo ay nasa tuktok pa rin ng Quasi-Bliss Rank's consummation at hindi pa nakapasok sa Transcendental Bliss Rank. May tiwala ka bang makapasok sa Transcendental Bliss Rank ngayon? Tanong ni James. Pag-iisip ni Cairo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, sa aking cultivation base, matagal na akong nakagawa ng tagumpay. Gayunpaman, hindi ako sigurado. Natural, alam ni James ang mga pag-aalala ni Cairo. Natakot si Cairo na makatagpo ng isa pang insidente habang sinusubukang ipasok ang Transcendental Bliss rank. Dati, dumanas siya ng Heavenly Tribulation at nabigo siyang makapasok sa Transcendental Bliss rank. By the way, tanong ni James, noong sinubukan mong pumasok sa Transcendental Bliss rank last time, ano ang nangyari sa panahon ng iyong tribulation? Naging seryoso ang mukha ni Cairo. Sabi ni James, makakasagot ka ng totoo. Sige. Tumango si Cairo, pagkatapos ay hinanap ang kanyang mga alaala. Bumungad sa kanyang isipan ang eksenang sinusubukan niyang malampasan ang kapigatian. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, nang sinubukan kong makapasok sa Transcendental Bliss rank, nakatagpo ako ng Heavenly Tribulation. Ito ay talagang kakaiba, at tiyak na naramdaman ko ang isang abnormal na pag-iral. Isang abnormal na pag-iral. Kumunot ang noo ni James. Paliwanag ni Cairo, oo. Tila ito ay isang buhay na nilalang. Gayunpaman, hindi ko maramdaman ang anumang puwersa ng buhay mula dito. Tila ito ang batas ng landas sa langit, ngunit ito ay nakakatakot. Ikinuwento ni Cairo ang mga eksena noong sinubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation rank. Hindi siya makasigurado sa nangyari. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang tao o ibang bagay sa loob ng Heavenly Tribulation. Sige at gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Paprotektahan kita, sabi ni James. Ha? Gulat na tanong ni Cairo, paprotektahan mo ako. Magiging ligtas ba ito? Bahagyang nag-alala si Cairo. Sagot ni James, subukan mo lang. Nagtagumpay na si Talvalay mula sa Meviri. Okay. Matapos mabigyan ng sapat na katiyakan, tumango si Cairo at sumang-ayon. Pumunta tayo sa labas ng universo na ito, mungkahi ni James. Sige. Tumayo si James at lumabas ng Elysium Hall. Tumayo si Cairo at nagpakita sa labas ng universo. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus position at inilabas ang kanyang makapangyarihang aura. Nakatayo sa malapit si James at nanunood. Habang tumataas ang aura ni Cairo, isang tribulation cloud ang lumitaw sa kawalan. Tinitigan ni James ang tribulation cloud ngunit walang nakitang mali dito. Ito ay tulad ng isang normal na tribulation cloud na nabuo sa mga tuntunin ng langit at lupa. Hindi nagtagal, nagsimulang tumama ang mga kidlat na kapigatian. Talagang nagawa si Cairo sa Quasi-Bliss rank. Bukod dito, nakatanggap siya ng basbas sa panahon ng pagsasanib ng eroplano. Dahil dito, lalo siyang lumakas. Madali niyang nalabanan ang mga kidlat na kapigatian.
Ang kapangyarihan ng kanyang heavenly tribulation ay makapangyarihan at nagtagal ng napakatagal. Gayunpaman, napigilan ito ni Cairo sa kanyang labis na lakas. Hindi nagtagal bago siya matagumpay na nakapasok sa Transcendental Bliss rank. Nakagawa si Cairo ng isang pambihirang tagumpay nang walang anumang aksidente sa pagkakataong ito. Masayang bulalas niya, nagawa ko na. Nakapasok na ako sa Transcendental Bliss rank. Sino ang nagpakalat ng chismis tungkol sa hindi makapasok sa ranggo nang hindi muna dumaan sa Halcyon Road? Bahagyang tumango si James at sinabing, "Good job. Sige, balik na tayo." Pagkatapos magsalita, bumalik si James sa Elysium Hall. Maraming mga powerhouse ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Quattro at nagtanong, "Tagumpay ka bang nakapasok sa Transcendental Bliss rank, Big Fool? Nagtagumpay ka ba talaga?" Tinitigan siya ni Jiraiya at sinabing, "Iyan ay hindi makatwiran. Hindi ba imposible ang pagpasok sa Transcendental Bliss rank nang hindi pumapasok sa Halcyon Road? Paano mo nagawa?" Tumingin si James kay Jiraiya at nakangiting sinabi, "Nasa Quasi-Bliss ranks consummation ka rin di ba? Dapat mong subukang makapasok sa Transcendental Bliss rank." Ha! Natigilan si Jiraiya. Sa totoo lang, natatakot siyang subukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang alamat ay walang sino man ang makakapasok sa Transcendental Bliss rank nang hindi dumadaan sa Halcyon Road. Kaya, gusto niyang hintayin itong bumukas para makapasok siya at subukang itaas ang kanyang cultivation rank. Bahagyang nag-alinlangan si Jiraiya sa sinabi ni James. Tiniyak siya ni James, si Talvolay ang unang pumasok sa Transcendental Bliss rank, na sinundan ni Cairo. "Sa tingin ko dapat mong subukan ito." Okay. Matapos malaman na dalawang buhay na nilalang ang nakapasok na sa Transcendental Bliss rank, nagpasya si Jiraiya na subukan din ito. Nawala siya sa pangunahing bulwagan at lumitaw sa labas ng universo. Hindi siya sinundan ni James. Sa halip, nanood siya mula sa Elysium Hall. Kung may mangyari man, maaari pa rin siyang makialam sa oras. Umupo si Jiraiya sa kawalan at naglabas ng makapangyarihang aura. Hindi tulad ni Cairo, hindi siya nakaharap sa isang heavenly tribulation. Madali niyang nalagpasan ang realm barrier at nakapasok sa Transcendental Bliss rank. Haha! Masayang humajijek si Jiraiya matapos magtagumpay. Bumalik siya sa Elysium Hall na may malaking ngisi. Matapos maramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan, nakangiti niyang sinabi, "Hindi ka pani-paniwala. Sobrang lakas ng pakiramdam ko. Ibang-iba ito sa Quasi-Bliss rank." Matapos masaksihan ang tatlo sa kanyang mga kakilala na matagumpay na nakapasok sa Transcendental Bliss rank, natarante si James. Bakit nawala ang mga nakaraang phenomena? Ang Halcyon Road ay nawala sa mahabang panahon. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga powerhouse ang ipinanganak. Gayunpaman, lahat sila ay nakatagpo ng mga aksidente habang sinusubukang makapasok sa Transcendental Bliss rank. Namatay sila o nasira ang kanilang mga kaluluwa. Naguguluhan si James kung bakit naging walang kahirap-hirap ang pagpasok sa Transcendental Bliss rank. Napatingin si Quattro kay Cairo at Jiraiya na nagseselos. Pagkatapos, sinabi niyang walang pakialam, "Ano ang espesyal sa Transcendental Bliss rank? Hanggat nagsusumikap ako, maaabot ko ang Transcendental Bliss rank nang wala sa oras." Tumingin si James kay Quattro ngunit hindi masyadong nagsalita. Lumingon siya sa iba pang nasa bulwagan at sinabing, "Ngayong naibalik na ang mundo ng Anserlos, wala na akong ibang gagawin dito. Babalik ako sa Heavenly Court." Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala si James sa main hall. Sa susunod na sandali, siya ay nakabalik na sa Human Race's Heavenly Court. Pagdating niya, nalaman niyang napapaligiran ng mga powerhouse ang Heavenly Court. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Lumapit siya at nagtanong, "Ano ang nangyayari?" Bumalik si James sa Heavenly Court ng mga tao. Gayunpaman, natagpuan niya silang kinubkob ng isang grupo ng powerhouse. Isang hukbo at ilang powerhouse mula sa human race ang nagtipon sa labas ng South Heaven Gate. Nakatayo sa harapan si Thea, malamig na nakatingin sa maraming nilalang na kumukubkob sa Heavenly Court. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumaba mula sa langit, at isang lalaki ang lumitaw sa harap ng mga tao. "James! Tatay!
Tinawag siya ng lahat. Tumingin si James sa mga armadong tao sa likod niya, tumanggaw ng bahagya, saka tumingin sa mga kalaban. Pinakawalan niya ang kanyang zen at nalaman niyang makapangyarihan talaga sila. Kabilang sa kanila ang isang tao sa Transcendental Bliss rank na may magagandang tagumpay. Pinandilatan sila ni James at tinanong, bakit mo kami inaatake? Sino kayong mga tao? Isang lalaki ang lumabas sa grupo, tinitigan si James, at sumagot, inutusan kaming hulihin si Thea. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, capture Thea. Kanino? Bakit mo siya gustong mahuli? Ito ang mga tanong na hindi mo dapat itanong. Nasa ilalim kami ng utos at hindi kami naririto para pumatay ng sinuman. Kung matino ka, lumayo ka. Humakbang si Thea at sinabing, masyado silang malakas, James. I'll go with them. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya, sinenyasan siyang umatras. Ipinaliwanag ng kapitan ng grupo, kami ay Theognostos mula sa Halcyon Road. Inutusan kaming hulihin siya, Theognostos mula sa Halcyon Road. Natarante si James. Akala niya si Theognostos ay isang bluff na ginawa niya. Habang siya ay mahina, gumawa siya ng isang pekeng ilusyon ng Theognostos upang takutin ang iba pang mga pangunahing lahi ng Dark World. Hindi siya makapaniwala na totoo si Theognostos at nagpakita pa siya sa labas ng Heavenly Court. Pagkatapos ng maikling pagkalito, sumagot si James, bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na kailangan niyang pumunta ng personal upang mahuli siya. Naghahanap ka ng kamatayan, binata. Tinitigan ni James ang lalaki at nalaman niyang nasa ikatlong yugto na siya ng Transcendental Bliss rank. Sa kabila noon, hindi siya katapat ni James. Kailangan mo ba akong gumamit ng karahasan? Sinaman siya ng tingin ni James. Dapat may death wish ka. Nagdilim ang mukha ng lalaki, at bigla siyang humakbang pasulong. Nagsimulang manginig ang paligid, at tila babagsak na ang langit. Nagpatawag siya ng mahabang espada at nilasla si James ng nakakatakot na puwersa. Naramdaman ng mga powerhouse na nakatayo sa likod ni James ang malakas na puwersa at agad na napaalis. Matibay na nakatayo si James sa pwesto, at may ilang mahiwagang inscription ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan upang harangan ang pag-atake. Ang pag-atake ay tumama sa mga inscription, ngunit si James ay hindi nasaktan. Katawan ng obsidian. Bulalas ng lalaki, saka humakbang palayo. Agad siyang nagutos, retreat. Mabilis na tumakas ang grupong nakapalibot sa Heavenly Court. Ang Heavenly Court ay malapit nang humarap sa isang krisis, ngunit madali itong nalutas ni James. Nagmamadaling lumapit si Thea at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Lumapit din ang ibang mga tao. Lumingon si James sa kanila at sinabing, okay lang ako. Dapat bumalik muna ang lahat. Okay. Bumalik ang lahat sa korte ng langit. Magkasamang nakaupo sina James at Thea sa lounge ng isa sa mga palasyo ng Heavenly Court. Naguguluhang tanong ni Thea, sino ang mga taong iyon? Bakit nila ako sinusubukang hulihin? Anong uri ng lugar ang Theognostos? Ano ang nasa loob ng Halcyon Road? Anong klaseng puwersa sila? Kumunot ang noo ni James sa sunod-sunod na tanong niya. Alam niya ang tungkol sa Halcyon Road. Isa lang itong daanan para lisanin ang madilim na mundo. Gayunpaman, siya ay walang alam tungkol sa Theognostos mula sa Halcyon Road. Sa orihinal na Ancierlos World, mayroon lamang isang mundo na nilikha ng iba't ibang puwersa upang bantayan ang Halcyon Road. Ngayon, curious na rin si James sa nangyari pagkatapos nilang mamatay ni Xavion. Bakit nawala ang Halcyon Road? Hindi nakasagot si James sa mga tanong ni Thea. Tumingin siya sa kanya, hinaplos ang kanyang ulo, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Gumaan ang pakiramdam ni Thea sa nakakaaliw na salita ni James. Sa Halcyon Road, mayroong isang mundo na may napakalaking espiritual na bundok. Sa tuktok nito ay isang maringal na mansyon, samantalang sa paanan ng bundok ay isang mesang bato na may nakaukit na salita Theognostos. Sa loob ng pangunahing bulwagan ni Theognostos, isang lalaki ang lumuhad sa lupa at nagulat, paumanhin, aking Panginoon. Nang sinusubukang hulihin si Thea, hinarang kami ng isang lalaking maaaring mag-cast ng obsidian body. Isang gwapong lalaki ang nakaupo sa pinakamataas na upuan, at isang magandang babae ang tumabi sa kanya.
Nagulat na sabi ng babae, the obsidian body is history. 2 tao lang ang may kakayahang mag-cast nito, kasama sina James at Xavion. Pwede ba? Napatingin ang babae sa lalaking katabi niya. Sabi ng lalaki, imposible. Hinabol ni James si Xavion sa panahon ng Anserlos. Sinadya kong maghintay na kumilos laban kay Thea habang wala siya. Ayokong mahirapan siya. Ang babae ay nag-aalinlangan na nagtanong, buhay kaya siya? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ng lalaki, bisitahin mo sila. Tanong ng babae, kung hindi namatay si James, bumalik ba siya mula sa panahon ng Anserlos? Sumagot ang lalaki, kahit bumalik siya, kailangan nating hulihin si Thea. Hindi natin hahayaan na patuloy siyang lumaki. Kung hindi, magiging banta siya sa Dark World. Matapos mag-isip sandali, sinabi ng babae, kung bumalik si James, mahirap makuha si Thea. Maliban kung papatayin mo siya, hindi posibleng mahuli siya. Nang marinig ito, nahulog ang lalaki sa isang dilema. Marahan niyang hinaplos ang kanyang noo, nag-isip saglit, at sinabing, sa lakas mo ngayon, dapat mabitag mo siya sandali. Kunin mo muna si Thea, saka natin ipapaliwanag sa kanya. Sige. Nawala ang babae matapos matanggap ang order. Umupo si James sa 33 langit sa makalangit na hukuman ng lahi ng tao. Inilabas niya ang kanyang zen sa buong Dark World. Sa ilalim ng kanyang induction, nalaman niyang ang pasukan ng Halcyon Road ay muling lumitaw sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Nais ni James na makipagsapalaran muli sa Halcyon Road upang makita kung ano ang lumitaw dito. Gayunpaman, hindi niya kayang umalis. Kinailangan niyang maghintay sa Heavenly Court para dumating ang Panginoon ni Theognostos. Na-curious siya na malaman kung sino ang namuno kay Theognostos. Samantala, maraming tao ang nagtipon-tipon sa loob ng isang manor ng Heavenly Court. Ang grupo ay binubuo ng mga kaibigan ni James o Thea. Bukod dito, naroon din ang kanilang mga anak. Umupo si Hetsema sa isang upuan at naguguluhan na sinabi, ano ang nangyayari? Ang Anserlos World ay kagagaling lang, at tayo ay dapat na magsisimula sa isang mahusay na panahon. Gayunpaman, isang grupo ng mga powerhouse ang biglang lumitaw nang wala saan. Marahil alam ni tatay ang totoo pero hindi niya sinabi sa amin, sabi ni Jacopo. Pumagit na si Winnie, na nagsasabing, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Masyadong mababa ang aming cultivation rank at hindi ito makakatulong. Maaari lamang kaming maghintay ng matyaga at tumuon sa pagpapabuti. Sa Human Races Heavenly Court, natagpuan ni James ang Halcyon Road na muling lumitaw sa kailaliman ng Dark World. Gayunpaman, hindi pa rin alam ng ibang mga lahi. Sa kabila nito, hindi magtatagal bago kumalat ang balita tungkol sa muling paglitaw ng Halcyon Road sa buong Dark World. Walang nakakaalam kung anong uri ng bagyo ang udyok nito sa oras na ito. Sa labas ng Heavenly Court, may lumabas na babae. Agad niyang nakuha ang atensyon ng mga powerhouse ng Heavenly Court. Marami sa mga miyembro ng Heavenly Court ang lumitaw sa South Heaven Gate. Isang babaeng nakasuot ng puting damit at kakaibang aura ang lumipad sa labas ng South Heaven Gate. Mukha siyang misteryoso at ethereal na nilalang. Maraming tao, lalo na si Hetsema, ang natulala nang makita ang babae. Tinitigan niya ang babae, at muling lumitaw ang mga alaala ng malayong nakaraan. Sumigaw si Hetsema, Nay. Ang babaeng nagpakita ay si Yemima, ang biolohikal na ina ni Hetsema. Gayunpaman, si Yemima ay muling nagkatawang tao, at ang kanyang kasalukuyang katawan ay isang puting sorrow. Nabawi lamang niya ang kanyang mga alaala pagkatapos ng ilang panahon sa panahon ng Anserlos. Hindi sumagot si Yemima kay Hetsema. Sa halip, sumigaw siya, pumunta ako para isama si Thea. Swoosh! Agad namang sumulpot sina James at Thea pagkatapos niyang magsalita. Nang makita ang babae sa labas, kumunat ang noo ni James. James! Buhay ka! Tuwang-tuwa si Yemima. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang kagalakan. She looked at Thea solemnly and said, You should come with me, Thea. Ayokong makasakit ng kahit sino. Gustong lumapit ni Thea, ngunit iniunat ni James ang kanyang mga braso at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Tumingin si James kay Yemioma at mahinahong sinabi, bakit mo siya sinusubukang kunin?
Bigyan mo ako ng dahilan. James. Nag-alinlangan si Yemima. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, maiintindihan mo rin sa lalong madaling panahon. Well, pasensya na, tinitigan siya ni James at same time na sinabi, walang sino man ang makakakuha sa kanya hanggat nandito ako. Tinitigan ni James si Yemima at nalaman niyang mas malakas siya kay Landry ng Hagio sect. Si Landry ay nasa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank. Gayunpaman, mas malakas ang aura ni Yemima kaysa sa kanya. Sa madaling salita, dapat na siya ay nasa ika-6 na yugto man lang ng Transcendental Bliss rank. Tumingin sa kanya si James at sinabing, mukhang hindi na kayo bumalik sa panahong ito. Sa halip, namuhay ka sa panahon ng Anserlos hanggang sa bumalik ka rito. Nagkataon lang na marami akong katanungan tungkol sa nangyari pagkatapos ng aking kamatayan. Mabuti pang hindi mo alam. Hindi ito makakabuti sa iyo, sabi ni Yemima. Tanong ni James, bakit? Hindi nagpaliwanag si Yemima at humakbang pasulong. Tumigil ka. Inunat ni James ang kanyang kamay at malamig na sinabi, kung hahakbang ka pa, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Biglang lumakas ang aura ni Yemima. Kailangan ko siyang alisin ngayon. Nang matapos siyang magsalita ay nagpatuloy siya sa paglapit. Hindi nakayanan ng mga miyembro ng Heavenly Court ang nakakadurog na aura at napilitang umatras sa South Heaven Gate. Matibay na tumayo si James sa pwesto at nilabanan ang malakas na puwersa. The Transcendental Bliss ranks 8th stage, naisip niya. Tinitigan ni James si Yemima at hindi makapaniwala na naabot niya ang ganoong kataas na cultivation rank. Nahaharap laban kay Yemima, na nasa ika-6 na yugto ng Transcendental Bliss rank sa ika-8 yugto, hindi nang ahas si James na maging walang ingat. Siya ay nag-activate ng obsidian body, at maraming mga inscription ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Kasabay nito, inihagis niya ang Trescentia Completer Art. Ang kanyang misteryosong porma sayon ay lumitaw sa itaas ng South Heaven Gate. Lumitaw sa porma sayon ang mga nakaraan at hinaharap na anyo ni James. Pareho silang nasa Transcendental Bliss rank. Ang dalawang anyo ay sumanib sa kanyang kasalukuyang anyo, at isang malakas na puwersa ang lumitaw. Trescentia Completer Art. Kumunot ang noo ni Yemima at sinabing, ayoko nang awayin ka, James. Ang misyon ko ay isama ko si Thea. 1/3. Kung pipilitin mong pigilan ako, wala na akong ibang choice. Nawala si Yemima pagkatapos magsalita. Sa sumunod na segundo, humarap siya kay Thea, inabot ang kamay para hilahin ang huli. Sakto namang pinigilan ni James si Yemima at hinarap ang pag-atake nito. Boom! Napuno ng malakas na enerhiya ang lugar. Lumipad pa atras ang katawan ni James mula sa suntok. Kahit na ginamit niya ang Trescentia Completer Art at nakakuha ng bagong kapangyarihan, hindi pa rin siya makakalaban kay Yemima, na nasa ika-8 yugto ng Transcendental Bliss rank. Malaki ang pagitan ng dalawa. Bagamat si James ay may obsidian body at hindi nasugatan, napaatras siya dahil sa malakas na enerhiya. Habang nadada pa siyang paatras, nilamon ng makapangyarihang enerhiya ni Yemima si Thea. Gustong lumaban ni Thea, ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan ni Yemima. Si Thea ay nasa Consummation Quasi-Bliss rank lamang. Hindi niya kayang lumaban. Dahil nakulong si Thea, nawala si Yemima. Huwag kang umalis. Sigaw ni James. Pagkatapos, ginamit niya ang kapangyarihan ni Anserlos. Pumasok ito sa kanyang katawan sa tuloy-tuloy na agos. Kasunod nito, nawala ang kanyang katawan at pumasok sa Dark World. Si Yemima ay lumitaw sa madilim na mundo. Kasunod ng kanyang hitsura, isang hindi nakikitang palad ang lumitaw. Lumapag ang palad na parang Five-Finger Mountain. Gusto nitong supilan si Yemima. Nawala ang katawan ni Yemima. Boom! Sa sandaling nawala siya, gumuho ang madilim na kawalan dahil sa ilusyonaryong palad. Napuno ng nakakatakot na resulta ng labanan ng lugar. Naalerto ang lahat ng Dark World. Maraming lahi mula sa Dark World ang nalito. Ano na naman ang nangyari? Bakit nagkaroon ng nakakatakot na pagbabago bago ng isang labanan? Gaano kahirap? Sa isang lugar sa Dark World, lumitaw si Yemima na nakakunot ang noo. Kahit na siya ay nasa ika-8 yugto ng Transcendental Bliss rank, nakapasok din si James sa Transcendental Bliss rank.
Sa pamamagitan ng Trescentia Completer Art, na kung saan ay ang pagsasanib ng nakaraan, hinaharap, at kasalukuyang mga anyo ni James, at ang kapangyarihan ni Anserlo sa mga kamay ni James, si Yemima, ay masusupol. Dumating si James pagkatapos ni Yemima. Sa madilim na kawalan, na puno ng mga inscription ang kalangitan. Hindi mabilang na mga inscription ang natipon at nabuo ang isang inscription world. Kaagad, si Yemima ay nakulong sa inscription world. James, kailangan mo ba akong pilitin na lumaban sa'yo? Nang makitang walang humpay na hinahabol siya ni James, nakaramdam ng kawalan ng magawa si Yemima. Hayaan mo na si Thea, sabi ni James. Hindi pwede. Pasensya na. Pagkatapos, isang nakasisilaw na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Break. Sabay-sabay, isang nakakatakot na sword light ang lumabas mula sa longsword. Ang sword light ay bumaril sa madilim na kawalan at inatake ang mahiwagang mga inscription. Kaagad, nasira ang inscription world na nilikha ni James gamit ang hindi mabilang na mga inscription ng lahi. Sa sandaling nabasag ang inscription world, isang sword light ang direktang damapo sa katawan ni James. Agad na nabutas ang katawan ni James. Nabasag ang kanyang obsidian body. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumipad pabalik. Kasabay nito ang pagluwa niya ng dugo. Ang obsidian body ay hindi magagapi. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yemima sa buong lugar. Pagkatapos, nawala siya. Hindi pinapansin ang kanyang mga pinsala, sinundan ni James si Yemima. Hinabol niya si Yemima hanggang sa entrance ng Halcyon Road. Pumasok si Yemima sa Halcyon Road at nawala sa paningin ni James. Gustong sundan ni James si Yemima. Sa sandaling ito, isang lalaki ang humarap kay James at hinarangan ang huli na makapasok. Bakit? Tumingin si James sa lalaki, na lumitaw, at hindi maiwasang umungol. Ang lalaking nagpakita ay si Wyatt. Nang makitang buhay pa si James, natuwa si Wyatt. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para gunitain ang nakaraan. James, after you and Xavier died, maraming nangyari. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa susunod. Gayunpaman, ayaw siyang kausapin ni James. Lumitaw ang hindi mabilang na mga inscription. Ang mga inscription ito ay nagtipon at bumuo ng isang malaking espada. Ang malaking espada ay tumama kay Wyatt. Lalabanan ko kung sino man ang kumuha kay Thea. Galit na galit ang dagandong ni James sa buong lugar. Kasunod ng kanyang dagandong, ang malaking espada na nabuo ng hindi mabilang na mga inscription ay damapo sa ulo ni Wyatt. Sa sandaling ito, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumabas sa katawan ni Wyatt. Sa ilalim ng traksayo ng kapangyarihang ito, ang malaking espada na nabuo ng mga inscription ay nawala sa bilis na nakikita ng mata. Ang pinakamakapangyarihang espada ni James ay madaling natunaw ni Wyatt. Walang sabi-sabi, nawala si Wyatt sa paningin ni James. Gustong sundan ni James si Wyatt, ngunit napagtanto niyang nawala na ang pasukan ng Halcyon Road. Lumitaw si Wyatt at nilusaw ang pinakamakapangyarihang espada ni James nang walang pawis. Tapos, nawala siya. Kasunod nito, nawala rin ang pasukan ng Halcyon Road. Kahit na nakapasok na si James sa Transcendental Bliss rank, hindi niya maramdaman kung nasaan ang pasukan ng Halcyon Road. Nakatayo sa madilim na espasyo, naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang ang mga ugat ay namumuo sa kanyang mukha at ang matinding galit ay lumabas sa kanyang katawan. Nakakatakot ang kanyang galit. Ang madilim na espasyo sa paligid niya ay patuloy na nasisira. Ito ay gumuho. Hindi niya alam kung bakit biglang nawala ang Halcyon Road. Tumilapon ang kanyang zen at patuloy na naramdaman ang madilim na espasyo. Sa kasamaang palad, hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng Halcyon Road. Umalis siya na malungkot. Sa Heavenly Court ng Human Race, maraming miyembro ng Human Race ang nagtipon. Lahat sila ay naghihintay na balisa. Maya-maya, bumalik si James. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni James, nahulaan ng lahat ang kinalabasan. Hindi nakuha ni James si Thea. Sina Cairo, Zariah, Quattro, at iba pang mga buhay na nilalang ay sumugod. Lumapit sila matapos marinig ang kaguluhan. Anong mali? Nang makitang nalulungkot si James, hindi naiwasang magtanong ni Zariah, ano ang nangyari? Nandoon din si Talvalay. Masyadong malakas ang pagbabago mula sa Dark World.
Lumapit siya para imbestigahan kung ano ang nangyayari. Pagdating, nalaman niyang may dumating na powerhouse at puwersahang kinuha si Thea. Alam din niyang ang kumuha kay Thea ay si Yemima, na may sama ng loob kay James. James, magsalita ka naman. Medyo nababalisa na si Talvalay. Tinanong niya, ano ang nangyari sa mundo? Sinulyapan ni James ang mga buhay na nilalang sa main hall at ang mga sumugod. Anya, wala lang. Haharapin ko sila. Wala kayong dapat ikabahala. Gawin mo lang lahat ng kailangan mong gawin. Pagkatapos magsalita ni James, ginamit niya ang kanyang zen para maramdaman ang kasalukuyang estado ng Anserlos. Nang maramdaman ang isang aura, nawala siya sa heavenly court ng human race. Isang grupo ng mga taong naguguluhan ang naiwan. Isang sinaunang pagkasira sa Anserlos, na siyang ancestral site ng Doom Race at ang lugar ng kapanganakan ng tagapagtatag ng Doom Race, ay muling lumitaw. Naramdaman ito ni Zizel. Sa pagsunod sa kanyang katinuan, napunta siya sa ancestral site ng Doom Race. Nagpakita rin si James sa ancestral site ng Doom Race. Sa ancestral site, isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakaupo sa lupa at naka-cross legs. Ang mga primitive na inscription ng Doom Race ay nakapalibot sa kanyang katawan. Patuloy na lumakas ang kanyang aura, mula sa Holy Celestial rank hanggang sa Quasi-Bliss rank hanggang sa Transcendental Bliss rank. Ang kanyang aura ay patuloy na nag-improve. Sa wakas, naging matatag ang kanyang aura sa ikawalong yugto ng Transcendental Bliss rank. Sa pagpapakita sa lugar, naramdaman ni James ang aura ni Zizel at napagtanto na ang kanyang cultivation rank ay mabilis na tumataas. Hindi niya ito inistorbo at tumayo sa labas ng ancestral site ng Doom Race. Nang maging matatag ang cultivation rank ni Zizel sa ikawalong yugto ng Transcendental Bliss rank, nagpakita si James. Naramdaman agad ni Zizel ang kanyang pag-iral. Nakaupo sa lupa sa isang lotus position, idinilat ni Zizel ang kanyang mga mata at tinitigan ang lalaking nasa harapan niya. Ilang larawan ang lumitaw sa kanyang isipan. Sila ay mga eksena ng nakaraan at kasalukuyang Anserlos. Ang mga eksenang ito ay nagsanib sa isa't isa, na nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo. Nandito ka na. Ilang sandali pa, tumayo siya at nagsalita sa malumanay na boses. Maganda at maganda ang boses niya. Tinitigan ni James si Zizel at sinabing, siguro nabawi mo na ang iyong alaala sa panahon ng Anserlos dahil mabilis na tumaas ang iyong ranggo sa paglilinang. Nandito ako para makita ka dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa Dark World matapos kaming mamatay ni Xavion sa Anserlos. Nais ni James na makakuha ng paliwanag mula kay Zizel. At the same time, gusto niyang kumpirmahin ang totoong pagkatao ni Thea. Kahit anong background ni Thea, asawa niya ito sa buhay na ito. Walang makakasira sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nang marinig iyon, napaisip si Zizel. Ang mga bagay ng nakaraan ay patuloy na umusbong sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, noon, pagkatapos mong mamatay ni Xavion, pinangunahan ng Hagio sect ang maraming kapangyarihan ng mga lahi mula sa Dark World para lipulin ang Moro sect. Ang mga karera mula sa madilim na mundo ay dumanas ng matinding pagkatalo, ngunit ang madilim na mundo ay naging mapayapa sa loob ng ilang panahon. Anong nangyari pagkatapos noon? Tanong ni James. Huminga ng malalim si Zizel at sinabing, naka-recover si Ziel after absorbing a lot of dark energy. Pagkatapos, umalis siya sa Dark World. Pagkaraan ng ilang oras, pinangunahan ni Ziel ang isang hukbo mula sa ibang kaharian upang salakayin ang madilim na mundo. Gusto niyang sakupin ang Dark World. Iyon ang pinakamadilim na panahon ng madilim na mundo. Ang lahat ng mga powerhouse na nasa itaas ng Holy Celestial rank at ang mga Grand Patriarch sa pag-iisa sa lahat ng lahi ay lumahok sa labanan. Ang madilim na daigdig ay dumanas ng matinding pagkatalo ngunit nagawa nitong mapinsala si Ziel, na pinilit siyang muling magkatawang tao. Kahit namatay na si Ziel, andan pa rin ang mga subordinate niya. Gayunpaman, hindi mabilang na mga powerhouse ng Dark World ang naalis, kabilang ang ilan sa Yereswan rank. Kaya naman, ang madilim na mundo ay nawala ng mga tagapagtanggol nito. Sa pagtatapos ng labanan, ang mga natitirang powerhouse ng Dark World ay nagselyado sa Halcyon Road upang protektahan ang Dark World mula sa pagkawasak.
Bagaman ang madilim na mundo ay nakakuha ng pansamantalang kapayapaan, ang mga labanan ay paulit-ulit na sumiklab sa dulo ng Halcyon Road. Kaya, ang Halcyon Road ay magbubukas paminsan-minsan, at ang mga powerhouse ay papasok sa Halcyon Road upang lumahok sa mga labanan upang umakma sa kapangyarihan ng labanan ng Dark World. Nagkwento si Zizzle tungkol sa nakaraan. Malubhang nasugatan din ako sa labanang iyon. Hindi ako makakabawi kung hindi ako muling nagkatawang tao. Kaya, napilitan akong mag-reincarnate. Nakilahok ba si Zavian sa labanang iyon? Tanong ni James. Oo. Tumango si Zizzle at sinabing, hindi lang siya. Maraming mga powerhouse na nag-iisa ay lumahok din sa labanan. Sa mga powerhouse na ito, may iilan sa Years 1 rank. Ang mga Years 1 rank powerhouse na ito ay nagtrabaho kasama ng maraming powerhouse sa tuktok ng Transcendental Bliss rank. Matapos gamitin ang Genesis Heavenly Path power ng Dark World, sa wakas ay nagawa nilang saktan si Zyle at pinilit siyang muling magkatawang tao. Paano ang tungkol sa Theognostos? Tanong ni James. Umiling si Zizzle at sumagot, hindi ako sigurado. Noong nag-reincarnate ako, bagamat patay na si Zyle, andun pa rin ang mga subordinate niya. Kaya, ang labanan ay patuloy pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa huling bahagi ng labanan. Paano ko mabubuksan ang selyadong Halcyon Road? Tanong ni James. Sinulyapan ni Zizzle si James at sinabing, kailangan mong pumasok sa Years 1 rank para mabuksan ang entrance ng Halcyon Road. Ibig bang sabihin ay pumasok si Wyatt sa Years 1 rank? Kumunot ang noo ni James. Umiling si Zizzle. Patuloy na tanong ni James, bakit inalis ni Wyatt si Thea? Hindi ko alam. Umiling muli si Zizzle. Sa tingin ba nila si Thea ang reincarnation ni Zyle? Tinitigan ni James si Zizzle at nagtanong. Tanong ni Zizzle, dahil nahulaan mo na, bakit mo ako tinatanong? Nang marinig iyon, napatigil si James sa pagsasalita. Tapos, nawala siya. May mga bagay siyang natutunan kay Zizzle. Nalaman niya ang nangyari matapos gumuho si Anserlos. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Thea mula sa ilang aspeto. Kailangan niyang magtanong sa isang tao tungkol dito. At saka, kailangan niyang humanap ng paraan para mabuksan ang pasukan ng Halcyon Road sa lalong madaling panahon at makapasok dito. Kahit kailan, at baka nasa panganib ang buhay ni Thea. Umalis si James sa ancestral site ng Doom Race at bumalik sa Human Universe. Nang bumalik si James sa Human Universe, dumiretso siya sa Orstellan Sect. Pagdating sa Orstellan Sect, pumasok siya sa Orstellan Realm. Sa kaharian, naramdaman niya ang aura ni Lady Tahila mula sa nakalipas na Endlos. Matapos maramdaman ang kaunting aura na naiwan sa lugar, sinimulan niyang gamitin ang extrapolation formation upang malaman ang lokasyon ni Lady Tahila. Sa harap niya, mabilis na umikot ang isang misteryosong pormasayon. Nakatanggap si James ng ilang piraso ng impormasyon. Ilang larawan ang lumitaw sa kanyang isipan. Isa silang eksena sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Nawala ang katawan ni James at pumasok sa Dark World. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar na kanyang naisip. Patuloy niyang ginamit ang Blithe Omniscience para lampasan ang kawalan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Turned ay isang hindi kilalang lugar. Walang mga universo ng lahi sa lugar na ito. Nababalot ng kadiliman ang lugar. Kahit na ngayon ay isang powerhouse si James sa Transcendental Bliss rank, ang kanyang Zen ay maaaring maabot lamang ng isang maikling distansya. Sa malawak na madilim na mundo, mayroong isang enerhiya na nagpatakot sa isang tao. Nagmarcha pasulong si James sa malawak na madilim na mundo. Ang isang sandali ay tila lumipas, ngunit sa parehong oras, ito ay nakita na matagal na. Muntik na siyang mawala sa Dark World. Sa mga sandaling ito, bigla siyang nataranta. Naalala niya ang layunin niya na pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Nandito siya para maghanap ng tao. Pinagmasdan niya ang paligid. Pinalibutan siya ng itim na ambon. Ang itim na ambon ay naglalaman ng makapangyarihang dark energies. Gayunpaman, naramdaman ni James na hindi kumpleto ang dark energies. Parang may kulang. Nasaan siya? Kumunot ang noo ni James. Muli niyang itinayo ang extrapolation formation para malaman ang lokasyon ni Lady Tahila.
Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsulong. Unti-unti, nakarating siya sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ito ay isang lugar kung saan iilan lamang ang nakapasok na mga nilalang. Dapat nandito siya. Pinagmasdan ni James ang paligid. Gamit ang kanyang Zen, napagtanto niyang may ilang mga inskripsyon na sigil sa Dark World. Gayunpaman, ang mga inskripsyong sigil ay hindi kumpleto. Hindi ma-extrapolate ni James ang isang kumpletong sigil mula sa mga pira-piraso. Bukod dito, ang ganitong uri ng inskripsyong sigil ay napakahiwaga. Kabisado niya ang mga primitive na inskripsyon ng lahat ng lahi mula sa madilim na daigdig, ngunit hindi pa niya nakita ang gayong mga inscription. Siya fumbled forward sa Dark World. Maya-maya pa, isang madilim na palasyo ang lumitaw sa kanyang paningin. Nandito na. Natuwa si James. Mabilis siyang naglakad patungo sa itim na palasyo, pagdating sa pasukan ng itim na palasyo. Nakatitig sa itim na palasyo sa harap niya, napagtanto niyang hindi ito solid. Ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang uri ng enerhiya at mga tuntunin ng langit at lupa. Hindi ito pinansin ni James. Sa kanyang extrapolation, masasabi niya kay Lady Tahila na nasa palasyong ito ang Endless Plane. Kailangan niyang hanapin si Lady Tahila at tanungin ito ng ilang katanungan. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ni Lady Tahila. Noon, si Lady Tahila ay nag-iwan lamang ng bakas ng Zen sa Orstellan Realm. Ang Zen ay ilusyonaryo. Hindi niya makita ang hitsura ni Lady Tahila. Lumapit si James sa entrance at bahagya itong binuksan. Walang mga paghihigpit sa pasukan. Madali niya itong nabuksan. Naglalakad pasulong, pumasok siya sa palasyo. Pagpasok niya sa palasyo, tanging bola ng itim na ambon ang kanyang nakikita. Ang bola ng itim na ambon ay kakaiba. Hindi ito makita ni James ni Zen. Hindi niya maramdaman kung ano ang nasa itim na ambon. Walang pag-aalinlangan, nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi makita ni James ang kanyang mga kamay sa itim na ambon. Umasa siya sa kanyang sentido para lumakad pasulong. Unti-unting nawala ang itim na ambon sa kanyang paningin. Bagamat nawala ito, nasa dilim pa rin si James. Kaya lang, ang dilim at liwanag ay walang pinagkaiba sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nakita niya ang pangunahing bulwagan ng palasyo. Sa gitna ng pangunahing bulwagan, isang babae ang nakaupo sa lupa na nakakross ang mga paa. Nakatitig siya sa entrance ng main hall. Lumapit si James sa babae. Malakas ang tunog ng kanyang mga yabag sa tahimik na palasyo. Biglang nagising ang babaeng nakaupo sa lupa. Bumangon siya at nilingon ang lalaking naglalakad palapit sa kanya. Hindi niya maiwasang mabigla. Nagulat din si James. Guru. Maya-maya, isang magandang boses ang umalangaw-ngaw sa tahimik na main hall. Hershey, bakit ikaw? Nakabawi si James sa pagkabigla. Ang babaeng nauna sa kanya ay ang disipulong kinuha niya sa Anserlos. Lumakad ng ilang hakbang si James at humarap sa kanya. Ikaw si Lady Tahila? Tanong ni James. Tumango si Hershey. Tanong ni James, noon, pagkatapos naming mamatay ni Xavion, ano ang nangyari? Sinabi ni Hershey kay James ang tungkol sa ilang mga bagay pagkatapos mamatay sina Xavion at James. Ang kanyang kwento ay katulad ng kay Zizel. Pagkatapos mong mamatay, inilibing ko ang Suprema Sword at nagmuni-muni sa hiwalay. Naintindihan ko ang mga primitive na inscription ng human race. Nag-improve din ng husto ang cultivation ko. Nakapasok na ako sa Years 1 rank. Hindi nagtagal pagkatapos kong pumasok sa Years 1 rank, inatake ni Zyle ang Dark World kasama ang hukbo ng ibang mundo. Isang matinding labanan sa pagitan ng madilim na mundo at isa pang mundo ang nag-apoy. Maraming powerhouses ng Dark World ang nagtulungan at ginamit ang genesis ng Dark World pati na rin ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path para masaktan ng husto si Zyle. Napilitan si Zyle na muling magkatawang tao. Ang ilang mga powerhouse na nagtulungan upang masugitan si Zyle ay namatay, ang ilan ay nasugatan, at ang ilan ay muling nagkatawang tao. Napilitan din akong mag-reincarnate. Nag-iwan ka ng isang Zen sa Orstellan Realm na humihiling sa akin na malaman ko si Thea. Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni James sa kanyang isipan. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Hershey.
Bagaman ako ay muling nagkatawang tao, natutunan ko ang mga inscription ng human race sa aking nakaraang buhay. Kaya, maaari kong maramdaman ang ilang mga bagay ng maaga. Naramdaman kong delikado si Thea, kaya nag-iwan ako ng mensahe na nagsasabi sa iyo na maging aware sa kanya. As for the details, nag-iimbestiga pa ako. Alam ni Hershey kung anong panahon si James. Sa kanyang nakaraang buhay, alam niya ang lahat tungkol kay James. Pagkatapos niyang muling magkatawang tao, kahit na wala siyang alaala ng kanyang nakaraang buhay, nahuhulaan at naramdaman niya ang ilang mga bagay. Para saan ka nandito? Tanong ni James. Sumagot si Hershey, pumasok ako sa Dark World pagkatapos umalis sa Endlos. Nabawi ko ang alaala at lakas ng nakaraan kong buhay sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ito ang pinaka-misteryosong lugar sa Dark World. Nag-reincarnate si Ziel sa Dark World. Hinanap ko ang buong Dark World pero hindi ko siya mahanap. Magaling siyang magtago. Hinala ko nagtatago siya sa lugar na ito, kaya pumunta ako para mag-imbestiga. Related ba si Thea kay Ziel? Tanong ni James. Nang marinig ang tanong na iyon, napaisip si Hershey. After a while, she said, dati, na-sense ko na siya si Ziel. Gayunpaman, pagkarating ko sa lugar na ito, napagtanto kong hindi siya si Ziel. Ang reincarnation ni Ziel ay nagtatago sa Dark World. Hindi siya si Ziel. Kumunot ang noo ni James. Oo, tumango si Hershey na may katiyakan. Siya ay may kakaibang tenebrous body. Maaari niyang makuha ang anumang dark energy. Walang pinagkaiba sa kanya sa past Ziel. Kung hindi siya si Ziel, sino siya? Tanong ni James na kanina pa siya naguguluhan. Kahit na akala niya ay si Thea ang reincarnation ni Ziel. Paliwanag ni Hershey, si Ziel ay may ganoong kakayahan, may isa pang buhay na nilalang sa Dark World na mayroon ding ganoong kakayahan. Sino ito? Tanong ni James. Ang madilim na landas sa langit, sabi ni Hershey. Natigilan si James sa sagot niya. Hindi yun isang bagay na inaasahan niya. Tama na yan. The Dark Heavenly Path, matigas na sabi ni Hershey. Nang makabawi mula sa pagkabigla, nagtanong si James, tungkol saan iyon. Itinuro ni Hershey ang dingding sa harapan ng palasyo at sinabing, tingnan mo. Napatingin si James sa tinuro ni Hershey. Sa unahan niya ay may mukhang misteryosong pader. Ilang linya ng mga karakter ang inukit sa dingding. Natagpuan ni James na pamilyar ang mga karakter. Nakita na niya ang mga ito noon. Noong nakaraan, kapag si Thea ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, ang mga katulad na inscription ay lumitaw sa paligid niya. Ipinaliwanag ni Hershey, ang palasyong ito ay mahiwagang. Binubuo ito ng Dark Heavenly Path. Ang lahat sa palasyo ay ang core ng Dark Heavenly Path. Noong una akong dumating dito, ang batas ng langit ay hindi kumpleto. Ito ay kamakailan lamang na naibalik. Sa labanang iyon, maraming powerhouse ang nagtulungan at ginamit ang Dark Heavenly Path para harapin si Ziel. Kahit na nasaktan nila si Ziel at pinilit ang huli na muling magkatawang tao, nasira ang Dark Heavenly Path. Anong kinalaman nito kay Thea? Tanong ni James. Paliwanag ni Hershey, naghihinala akong namulat ang Dark Heavenly Path matapos itong masira. Nagtago ang Dark Heavenly Path sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World at pinrotektahan ang sarili nito. Ang kamalayan ng Dark Heavenly Path ay humiwalay sa kalikasan ng Heavenly Path at nagsagawa ng reinkarnasyon. In the end, naging Thea. Si James ay matamang nakinig kay Hershey. Nagpatuloy si Hershey, matagal na akong nasa Dark Heavenly Path, palas na ito. Sa panahong ito, ang Dark Heavenly Path ay bumabawi sa pamamagitan ng pagsipsip ng Dark Energy. Dahil ang madilim na landas sa langit ay nangangailangan ng enerhiya upang makabawi, mayroong mga paghihigpit sa langit at lupa. Ang mga buhay na nilalang sa madilim na mundo ay hindi makapasok sa Transcendental Bliss Rank dahil kailangan ng malaking halaga ng enerhiya para makapasok dito. Kung ang isang buhay na nilalang ay hinihigop at pinino ang enerhiya, ang pagbawi ng madilim na landas sa langit ay maaapektuhan. Naobserbahan ko ang pagpapanumbalik ng Dark Heavenly Path sa Dark Heavenly Path Palace. At the same time, pinagmamasdan ko ang mga galaw ni Thea. Napagtanto ko na kapareho niya ang istruktura sa Dark Heavenly Path. Ang kanyang kamalayan ay nabuo sa Dark Heavenly Path.
Nang marinig iyon, hindi napigilan ni James na sumimangot. Tinanong niya, kung gayon, siya ba ay isang buhay na nilalang o ang landas sa langit na kumokontrol sa madilim na mundo? Nag-isip sandali, ipinaliwanag ni Hershaya, siya ay isinilang sa madilim na landas sa langit. Masasabing anak siya ng Dark Heavenly Path. Kasabay nito, maaaring siya ang Dark Heavenly Path. Sa hinaharap, makokontrol niya ang Dark Heavenly Path o maging ang Dark Heavenly Path. Maaari rin siyang maging isang buhay na nilalang. Siya ay isang komplikadong buhay. Hindi maipaliwanag ni Hershaya ang lahat. Kaya, ang mga buhay na nilalang ng madilim na mundo ay maaaring matagumpay na makapasok sa Transcendental Bliss rank pagkatapos lamang maibalik ang Dark Heavenly Path. Sa sandaling ito, naunawaan ni James kung bakit sunod-sunod na pumasok sa Transcendental Bliss rank sina Talvalay, Cairo, Zariah, at iba pang powerhouses. Noong nakaraan, hinalan ni James na si Thea ang reincarnation ni Zyle dahil lahat ng tungkol sa kanya ay masyadong katulad ni Zyle. Ngayong narinig niya ang paliwanag ni Hershaya, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang problema. Dahil si Zyle ay muling nagkatawang tao, nasaan siya ngayon? Matagal ka nang nananatili sa Dark Heavenly Path Palace. Sa lohikal na pagsasalita, dapat mong malaman ang tungkol sa kasalukuyang madilim na mundo. Alam mo ba kung nasaan si Zyle ngayon at kung sino siya pagkatapos ng reincarnating? Tanong ni James. Zyle. Nang marinig si Zyle na binanggit, kumunat ang noo ni Hershaya. Siya ay nasa Dark Heavenly Path Palace na nagmamasid sa pagpapanumbalik at pagpapatakbo ng Dark Heavenly Path upang maunawaan ang lahat tungkol sa Dark World. Gayunpaman, si Zyle ay hindi isang buhay na nilalang ng madilim na mundo. Kahit na siya ay muling magkatawang tao sa madilim na mundo, ang kanyang mga bakas ay wala sa Dark Heavenly Path. Hindi malaman ni Hershaya ang lokasyon ng Zyle sa pamamagitan ng Dark Heavenly Path. Umiling siya at bumantong hininga, hindi ko mahanap si Zyle mula sa Dark Heavenly Path. Nag-reincarnate siya sa isang buhay na nilalang sa labas ng Dark World. Isa siyang transcendent na nilalang, ngunit, sa seryosong ekspresyon, sinabi niya, ngayong nakabawi na ang Dark Heavenly Path, malamang na lumaki na rin ang reincarnation ni Zyle. Dapat ding mabawi ang kanyang kakayahan. Natatakot ako na isa pang sakuna ang tatama sa Dark World. Walang panahon si James para alalahanin ang lahat ng iyon. Inalis ni Wyatt si Thea, at nawala na rin ang Halcyon Road. Hindi ko ito maipasok. Bakit hindi mo ako iwan sa lugar na ito? Pupunta kami sa Halcyon Road at hilingin kay Wyatt na ibigay si Thea. Kung hindi tayo aalis ngayon, baka nasa panganib si Thea. Sige. Ramdam ni Hershaya na inaalis si Thea dahil nakita niya ang lahat sa landas sa langit. Hindi siya umalis dahil gusto niyang hanapin ang lokasyon ni Zyle sa pamamagitan ng mga patakaran ng langit at lupa. Let's go, sabi ni Hershaya. Pagkatapos, umalis siya sa Dark Heavenly Path Palace. Nang makalabas na sila ng palasyo, nawala ito sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Nakarating sila sa lugar kung saan matatagpuan ang pasukan ng Halcyon Road. Ang pasukan ng Halcyon Road ay selyado na. Kahit na si James ay nasa Transcendental Bliss rank, hindi niya maramdaman ang pagkakaroon nito. Binanggit ni Zizel na isang powerhouse lamang sa Years 1 rank ang maaaring magbukas ng seal at makapasok sa Halcyon Road. Pagdating nila malapit sa entrance ng Halcyon Road, ikinaway ni Hershaya ang kanyang kamay. Isang enerhiya na maaaring sugpuin ang Transcendental Bliss rank ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay ang enerhiya ng Years 1 rank, at ang Halcyon Road, na nawala, ay muling binuksan. Nang makita ang pasukan ng Halcyon Road, natuwa si James. Pumasok siya sa Halcyon Road at mabilis na sumugod sa dulo nito. May isa pang mundo sa dulo ng Halcyon Road. Ang mundo ay nilikha ng mga buhay na nilalang. Ang mga ninuno ng lahat ng lahi mula sa Dark World ay nagtulungan upang likhain ito. Ginamit ito para labanan ang mga buhay na nilalang na hindi kabilang sa Dark World at hukbo ni Zyle. Sa pangunahing bulwagan ng Theognostos, lumitaw ang isang hola. Ang hola ay ginawa mula sa mga espesyal na materyales. Nakulong si Thea sa kulungan. Ang kanyang kapangyarihan sa paglilinang ay nabuklod. Hindi niya magagamit ang anumang kapangyarihan. Sa main hall, maraming powerhouse ang nagtipon.
Nakaupo si Wyatt sa main seat. Siya ang lumikha at Panginoon ng Theognostos. Sa huling laban, nakapasok na siya sa Transcendental Bliss rank. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkakatawang tao ni Zyle, nagpatuloy pa rin ang labanan. Samantala, lumakas si Wyatt at naging pinakamalakas na powerhouse sa Halcyon Road. Siya ang namahala sa Halcyon Road at lumaban sa mga nasasakupan ni Zyle. Si Thea na ang pinapanood namin simula nang lumitaw siya ulit at alam niyang reincarnation siya ni Zyle. Gayunpaman, mayroon siyang komplikadong relasyon kay James, kaya hindi kami nang ahas na kumilos ng walang ingat. Sa halip, hinintay namin si James na habulin si Xavion hanggang Anserlo's era at sinundan si Thea pagkatapos lang bumagsak ang Anserlo's era, ani Wyatt sa pangunahing upuan. Ang malakas niyang boses ay umalingaw sa buong main hall. Nevertheless, okay naman si James. Nakaligtas siya. Pilit naming inilayo si Thea sa pagkakataong ito dahil naibalik na ang Dark Heavenly Path, na nangangahulugan din na malapit na ring gumaling ang reincarnation ni Zyle. We have no choice but to bring Thea here as she's the reincarnation of Zyle. Ngayon, papatayin natin si Thea sa harap ng mga buhay na nilalang ng lahat ng lahi. Sa pangunahing bulwagan, naramdaman ni Thea na walang magawa sa kulungan. Sinabihan siya ni James tungkol sa pagpunta sa Anserlo's. Medyo alam niya ang tungkol dito at ang pagkakaroon ni Zyle. Gayunpaman, paano siya nauugnay kay Zyle? Naguguluhan siya. Gayunpaman, ang kanyang paglilinang ay nabuklod. Ni hindi siya makapagsalita. Hindi niya may pagtanggol ang sarili. Si Wyatt ay isang powerhouse sa Years 1 rank. Siya rin ang kasalukuyang tagapangalaga ng mundo sa dulo ng Halcyon Road. Para sa kaligtasan ng madilim na mundo, pinilit niyang dalhin si Thea kay Theognostos, hindi pinapansin ang pagsalungat ni James. Patayin mo siya. Dapat siyang patayin. Dati, we let her live for the sake of James. Ngayong naibalik na ang Dark Heavenly Path, malapit nang mabawi ang reincarnation ni Zyle. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, wala na tayong pagkakataong gawin iyon. Sa main hall, maraming powerhouse ang nagsalita. Ang mga powerhouse na ito ay nagbantay sa dulo ng Halcyon Road. Nilabanan nila ang mga nasasakupan ng Halcyon Road. Para protektahan ang Dark World, nagbayad sila ng mabigat na presyo. Ngayon, kapag napatay na nila si Thea, matatapos na ang lahat. Madali nilang makitungo sa mga nasasakupan ng Zyle sa labas ng lugar. Thea Callahan. Hindi, dapat kitang tawaging Thea Mabins. Ano pa ang sasabihin mo? Sa main seat, nagsalita si Wyatt. Ikinumpas niya ang kamay at hinawakan ang isang bahagi ng selyo sa katawan ni Thea. Tapos, nakapagsalita na si Thea. Wyatt, may hindi pagkakaintindihan ba? Nagmamadaling sinabi ni Thea, the reincarnation of Zyle. Ano lahat yan? Anong kinalaman ko kay Zyle? Sa pagbigkas ng bawat salita, sinabi ni Wyatt, binabantayan ka namin simula nang ipanganak ka. Nakita namin lahat ng ginawa mo. Gustong magpaliwanag ni Thea, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kung ipagpipilitan mo akong maging Zyle, patayin mo ako. Kung ang pagpatay sa akin ay makapagbibigay ng kapayapaan sa Dark World, gawin mo na. Pagkasabi nun, tumahimik si Thea. Lahat. Sa pangunahing bulwagan, sinabi ni Wyatt, kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa nakakabawi, siya ang reincarnation ng Zyle. Nang mamatay si Zyle at pumasok sa Dark World, isa na siya sa Dark World. Kahit na ang isang powerhouse sa Years 1 rank ay maaaring hindi siya papatayin. Sabay nating lipulin siya. Sige. Sabay nating patayin si Zyle at magdala ng kapayapaan sa Dark World. Sa main hall, maraming boses ang tumunog. Pagkatapos, ang lahat ng mga powerhouse sa pangunahing bulwagan ay nag-activate ng kanilang mga kapangyarihan. Umabot sa sukdulan ang kanilang mga aura. Para patayin si Zyle, kailangan nating gamitin ang Dark Heavenly Path. Sabay-sabay nating i-activate ang Dark Heavenly Path. Hahayaan natin ang Dark Heavenly Tribulation na tumama at patayin si Zyle. Habang nagsasalita si Wyatt, umabot sa sukdulan ang kanyang aura. Sa pangunguna ng isang Years 1 rank powerhouse, hindi mabilang na powerhouse ang sumali. Ang pinaka-primitive at sinaunang kapangyarihan sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World ay na-activate.
Ito ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Path. Ang Dark Heavenly Path ay walang katinuan at kamalayan. Pinaghigpitan ng ilang panuntunan at kautusan ang lahat sa Dark World. Sila ang pundasyon ng Dark World. Sa kalangitan sa itaas ng Theognostos, lumitaw ang isang kidlat. Ito ay ang Dark Heavenly Tribulation na nabuo ng mga patakaran ng Dark Heavenly Path. Nang lumitaw ang kapigatian, naramdaman ni Thea ang isang mapanganib na aura. Sa sandaling ito, maging ang kanyang kaluluwa ay nanginginig. Patayin si Zyle. Ang mga tao ay umuungal ng malakas at maayos. Pagkatapos, hindi mabilang na mga powerhouse ang gumamit ng kapangyarihan para akitin ang Dark Heavenly Tribulation para hampasin si Thea. Sa parehong oras, sina James at Hershaya ay nasa Halcyon Road na nagmamadali patungo sa Theognostos. Parang may naramdaman si Hershaya nang magbago ang ekspresyon niya. Si Wyatt at ang mga powerhouse ng mga karera mula sa mundo sa dulo ng Halcyon Road ay pinapagana ang Dark Heavenly Path sa pamamagitan ng puwersa. 2/3. Gusto nilang patayin si Thea sa pamamagitan ng Dark Heavenly Tribulation. Dapat tayong magmadali. Nang marinig iyon, naging balisa si James. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Theognostos. Sa kasamaang palad, ang Halcyon Road ay masyadong mahaba. Kahit na siya ay pumasok sa Transcendental Bliss rank, hindi niya maabot ang Theognostos, na matatagpuan sa dulo ng Halcyon Road, sa isang iglap. Sa pangunahing bulwagan ng Theognostos, dahan-daang umangat sa langit ang kulungan na nakakulong kay Thea. Ito ay tinatakan sa kalangitan sa itaas ng Theognostos. Sa itaas mismo ng ulo ni Thea ay ang Dark Heavenly Tribulation na nabuo ng Dark Heavenly Path. Ang kapangyarihan ng Dark Heavenly Tribulation ay nakakatakot. Nalampasan nito ang Transcendental Bliss rank at naabot ang Years 1 rank. Kahit na ang isang powerhouse sa Years 1 rank ay maaaring hindi makalaban sa Dark Heavenly Tribulation. Tahimik, ang kapigatian ay tumama sa katawan ni Thea. Nang salakayin ng kapigatian ang katawan ni Thea, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, ngumiti siya. Boom! Agad na sumabog ang lugar. Nawala ang kulungan na nakakulong kay Thea. Samantala, naging itim na ambon si Thea at nawala. Nang makita ang eksenang ito, maraming powerhouse sa pangunahing bulwagan ng Theognostos ang natuwa. Sa sandaling ito, dalawang figure ang lumitaw sa labas ng espiritual na bundok ng Theognostos. Nang lumitaw si James, nakita niya ang pag-atake ng kapigatian at nakita ang kaluluwa ni Thea na nawala. Kahit isang soul sigil ay hindi naiwan. Natigilan siya. Nakatayo siya sa pasukan ng Theognostos na parang estatwa. Bumagsak ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Nang makita ni Hershaya na umiiyak si James, hindi niya maiwasang malungkot. Sa sandaling ito, maraming nabubuhay na nilalang ang lumitaw sa pasukan bago sina Hershaya at James. Nandito ka na. Nang makita si Hershaya, hindi nagulat si Wyatt dahil alam niya ang tungkol sa kanyang reincarnation. Nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali. Nagkaroon ng aloof expression si Hershaya. Ngumiti si Wyatt at sinabing, ang reincarnation ni Zyle ay nalipol na. Mula ngayon, ang madilim na mundo ay magiging mapayapa. Ganun ba? Malamig na sinabi ni Hershaya, sigurado ka ba na si Thea ang reincarnation ni Zyle? Oo naman. Noong siya ay ipinanganak, ang mga kakaibang pagbabago ay nagmula sa madilim na landas sa langit. Kakaiba ang katawan niya. Maaari itong sumipsip ng walang limitasyong dami ng dark energy. Walang pinagkaiba sa kanya at kay Zyle noon. Kung hindi siya ang reincarnation ni Zyle, sino? Maraming powerhouses ang nagsalita. Kalokohan. Sinaway ni Hershaya, nagpunta ako sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World at pumasok sa Dark Heavenly Path Palace. Pinagmasdan ko ang Dark Heavenly Path sa mahabang panahon. Hindi si Thea ang reincarnation ni Zyle. Siya ang kamalayan ng Dark Heavenly Path. Siya ang Dark Heavenly Path. Nang sabihin iyon ni Hershaya, maraming powerhouse na naruroon ang nagulat. Maaaring hindi sila maniwala sa mga salita ng ibang tao, ngunit si Hershaya ay isa sa mga ninuno ng human race. Malaki ang naitulong niya sa pag-atake kay Zyle. Si James ay nakatayo pa rin sa parehong lugar. Maya-maya, bumalik siya sa katinuan at sinulyapan ang mga nabubuhay na nilalang ng iba't ibang lahi na naruroon. Sa hindi malamang dahilan, nang tingnan sila ni James,
nakaramdam ng takot ang mga powerhouse sa Years 1 rank. Naramdaman nilang parang may demonyong nakatingin sa kanila. Hindi nila maiwasang manginig sa takot. Kung hindi siya mabubuhay muli, lahat kayo ay mamamatay. Nilibot ng tingin ni James ang mga buhay na nilalang. Pagkatapos, inactivate niya ang Supreme Path at ibinalik ang oras. Bumalik ang oras noong tinamaan si Thea ng Dark Heavenly Tribulation. Gayunpaman, si Thea ay tinamaan na ng kapigatian dito. Hindi na maibabalik ang oras. Pilit na ina-activate ni James ang Time Path. Sa kasamaang palad, hindi nakuha ng oras ang sandali ng pagkamatay ni Thea. Nangangahulugan ito na hindi ito mababawi ni James at baguhin ang kinalabasan sa kanyang kasalukuyang kakayahan. Sa oras na ito, naramdaman ni Hershey ang pagbabago ng aura ni James. Isang kapangyarihan ang tila nabubuhay sa kanyang katawan. Para siyang nasa bingit ng pagkabaliw. Kumalma ka. Napapanahon, sinabi ni Hershey, si Thea ay ipinanganak sa madilim na landas sa langit. Siya ang Dark Heavenly Path. Hanggat hindi nabubur ang madilim na mundo, hindi siya malilipol. Baka malapit na siyang lumabas sa Dark Heavenly Path. Kung hindi maalis ang madilim na landas sa langit, hindi siya malipol. Kung hindi gumuho ang madilim na landas sa langit, hindi siya mamamatay. Nakita ni Hershey ang estado ni James. Isang kapangyarihan sa kanyang katawan na nagpatakot sa mga tao ay muling nabubuhay. Hindi niya alam kung anong uri ng kapangyarihan iyon, ngunit nararamdaman niya na kung hindi ito masusugpo, darating ang sakuna. Napapanahon, sabi niya, please believe me. Matagal ko nang naobserbahan ang madilim na landas sa langit. Naiintindihan ko naman. Walang ekspresyon, tinitigan ni James ang mga powerhouse na nasa ilalim ng pamumuno ni Wyatt. Sa lahat ng ito, siya ay nakikipaglaban at nagtatrabaho para sa mundong ito. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap para sa mundong ito. Ang lahat ng kanyang ginawa ay upang magdala ng kapayapaan sa mundo. Nais niyang mamuhay sa pag-iisa kasama si Thea. Gayunpaman, sa huli, nabigo siyang protektahan siya. Anong laking kabiguan? Nabigo siya sa mundong ito at sa lahat ng bagay sa mundong ito. Guru. Tawag ulit ni Hershey. Walang sinabi si James. Nakatitig lang siya sa mga powerhouse na nasa harapan niya. Alam niya na hindi siya mahigpit na katugma ng mga buhay na ito ngayon. Itinatak niya sa kanyang isipan ang mga anyo at aura ng mga nabubuhay na nilalang na ito. Ang pagiging tahimik niya ay ang pinaka-nakakatakot. Nakaka-depress ang atmosphere sa hall. Kahit na nakapasok na siya sa Transcendental Bliss rank hindi pa katagal at ang mga powerhouse na naruroon ay nasa Years 1 rank o nasa ikawalo o ikasyam na yugtong ng Transcendental Bliss rank, nakaramdam sila ng takot nang harapin ang tahimik na si James. Natakot sila. Nang walang sinasabi, nawala si James sa paningin ng mga powerhouse. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Hershey. Galit na galit, lumingon siya upang tingnan ang maraming powerhouse na nasa ilalim ng pamumuno ni Wyatt. You guys, Hershey, sa wakas ay nagsalita si Wyatt. Sabi niya, nabanggit mo na si Thea ang embodiment ng Dark Heavenly Path. Niloloko mo ba ako? Kung siya ang embodiment ng Dark Heavenly Path, bakit ang Dark Heavenly Path ay ganap na maayos kapag siya ay nalipol? Tama iyan. Pinamunuan namin ang Dark Heavenly Path at ginamit ang Dark Heavenly Tribulation para patayin siya. Kung siya ang embodiment ng Dark Heavenly Path, katumbas ito ng pagpatay sa sarili gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi makatuwiran. Hershey, sinabi mo yan para pigilan si James, di ba? Maraming powerhouse na naruroon ang nagsalita. Hindi gaanong ipinaliwanag ni Hershey ang lahat ng ito dahil alam niyang kahit magpaliwanag siya, walang buhay na nilalang ang maniniwala sa kanya. Masasabi ko lang na ang totoong Zyle ay nagtatago pa rin sa dilim. Ngayong namatay na si Thea at hindi na mabubuhay muli, ang tanging magagawa natin ngayon ay hanapin ang reincarnation ni Zyle, ani Hershey. Hindi sinasang-ayunan, sinabi ni Wyatt, ang muling pagkakatawang tao ni Zyle ay patay na. Ngayon na ang oras para harapin ang mga subordinate ng Zyle sa labas ng formation. Mag-issue ng order. Ipunan ang mga miyembro at lipulin ang mga subordinate ng Zyle. Magdadala tayo ng kapayapaan sa Dark World. Umalis si James sa Halcyon Road. Nasaroon siya ng loob.
Gayunpaman, sinabi ni Hershaya na kung ang madilim na landas sa langit ay hindi lilipulin, si Thea ay hindi malipol. Ang kanyang mga salita ay nag-apoy ng isang kislap ng pag-asa sa puso ni James. Pumunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Dumating siya sa lugar ng Dark Heavenly Path Palace. Nang muli siyang nagpakita sa lugar, wala na ang Dark Heavenly Path. Dati, narito ang Dark Heavenly Path Palace. Nasa pinakamalalim na bahagi siya ng Dark World. Hindi siya umalis. Sa halip, nanatili siya sa lugar na iyon. Gumawa siya ng isang maliit na espasyo at nanirahan sa isang espiritual na bundok sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World. Ang pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo ay unang napuno ng kadiliman at kawalan. Ngayon, mayroong isang espiritual na bundok. May formation sa labas nito. Nilamon ng formation ang lugar. Sa tuktok ng espiritual na bundok, isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus na posisyon. Ang lalaki ay si James. Nagmamadaling umalis si James dahil wala siyang magawa sa mga powerhouse sa dulo ng Halcyon Road ngayon. Kasabay nito, bakas ng kapangyarihan sa kanyang katawan ang paggising. Ang kapangyarihan ay nagmula sa nakaraan.